Dear Dr. Love, magandang gabi po sa inyo at sa lahat ng inyong mga tagapakinig. Itago niyo lamang po ako sa pangalang Mercy. Mula po ako sa Quezon Province, 34 anyos. Dr. Love, isang taon na lamang po at magkakaedad na naman ako. At isa ako sa mga babaeng nape-pressure magkaroon ng supling. Bukang bibig ng mga magulang ko, kailan ko sila bibigyan ng apo. Ganon din po ang mga kaibigan ko na halos lahat may mga anak na. Meron naman po akong asawa, kasal po kami for 4 years na. Pero hanggang ngayon, hindi pa rin po kami binibiyayaan ng anak. Gusto pa nga po, sa 4 na taon na kasal namin ay matagal na rin po kaming magkarelasyon, kaya grabe po ang disappointment sa akin ng aking pamilya. Lalo na po ng pamilya ng aking asawa. Panganay po kasi ang asawa ko sa kanila at nag-iisang lalaki. Ako naman po, pangalawa sa magkakapatid. Sa aming 4 na magkakapatid, ako na lamang po ang walang anak. Imagine, Dr. Love, naunahan pa ako ng aming bunso. Nung una, wala naman po sa akin yon. Ang katwiran ko po, mas mapaghahandaan habang wala pa. Pero nang lumagpas na po ako sa edad na 30, medyo na-pressure na rin po ako. Tapos mas tumitindi pa ang mga parinig sa akin ng mga magulang ko at ng biyenan ko. Minsan nga binibiro nila ako na baka wala akong matres at baka bakla talaga. Ayaw ko lang daw aminin para sa kanila. Katatawanan, pero para sa akin, masakit po. Hindi ako sumasakay sa biro nila at umaalis na lamang po ako para po sana makaramdaman lamang sila na nasasaktan ako sa kanilang biro. Isang gabi, Dr. Love, kinausap ko ang asawa ko. Tinanong ko siya kung pati ba siya disappointed na sa akin. Alam ko po kasi kung gaano siya kasabik magkaroon ng anak. Tanda ko nga po, nagliligawan pa lamang kami noon, madalas na niyang binabanggit sa akin na gusto niyang ang kanyang anak ay isang basketball team. Pero ito po pala ang ending, ni isa, wala. Sa pag-uusap po namin, sinabi niyang hindi at okay lang daw po kung hindi talaga kami mabibiyayaan ng anak. Pero nakita ko po sa mga mata niya ang lungkot, maging sa tono po ng kanyang boses. Sa dulo ng pag-uusap namin, niyaya ko po siya na magpa-check up kami at tumingin ng tulong sa mga doktor. Pumayag naman po siya. Dr. Love, sa mga consultation namin sa mga doktor, wala naman pong nakita na problema sa aming dalawa. Bagay na ikinasaya ko. Pero nakita kong malungkot pa rin ang asawa ko. Siguro sa kabila ng mabuting balita ay napapaisip siya bakit hindi kami makabuo. Inaya ko po ang asawa ko na ipagdasal namin gabi-gabi. Ang sagot niya po sa akin sa loob ng 4 na taon, yun na po talaga ang laging laman ng kanyang panalangin. Ngayon, Dr. Love, lumalapit sa akin ang pinsan ko. May alam daw po siyang paraan para mabuntis ako. Yun nga lamang po, nag-aalangan ako. Ang sabi po ng pinsan ko, meron siyang kilala na isang faith healer. Hihilutin lang daw po nito at may ipaiinom sa loob daw po ng 3 buwan. Magdadalang tao na ako at proven na raw po ang tao na yon. Marami nang natulungan. Kaya nga lamang po, Dr. Love, kapag po lumapit ako sa ganoon, taliwas po yun sa Panginoon. Kasi kahit naman po nape-pressure ako at sobra ng pag-overthink ko, iniisip ko pa rin siyempre na mas gugustuhin ko na kaloob talaga ng Diyos.
Medyo natatakot po kasi ako sa mga faith healer. Totoo man po o hindi, na kaya niya akong tulungang mabuntis. Ang iniisip ko, mabuti po kaya ang ritual na mga gagawin niya. Baka mamaya po kasi taliwas sa ating Panginoon. Sana po ay mapaliwanagan ninyo ko at matulungan. Gumagalang, Mercy. Balikan ho natin ang kasaysayan na padala ni Mercy ng Quezon Province. Si Mercy ay 34 anyos, magta-35 na siya. Apat na taon ng kasal, pero hindi pa ho nagkakaanak. No? They tried going to the doctor pero walang makitang problema yung doktor sa kanilang mag-asawa. Hindi ko alam kung anong klaseng doktor ang pinuntahan nila. Siguro dapat ay nagpunta nila sa OB-GYN o sa urologist, para malaman din. Well, anyway, yun ang kanilang sitwasyon. At sana po ay makapag-iwan sa atin ang aral ito doon sa mga kamag-anak, sa mga biyenan, sa mga hipag, bayaw, na ang kapatid o ang anak ay matagal ng kasal pero wala pang anak. No? Huwag po natin silang i-pressure dahil dapat alamin din natin na yung mag-asawa mismo gustong magkaanak. Sino bang mag-asawa ang hindi ayaw magkaroon ng anak? Diba? So, huwag na tayong maging bahagi para ma-pressure yung mga tao. Napakalaking insulto po, no? Kapag may nakita kang kahit kaibigan na ikinasal, na after several years ay wala pang anak, huwag mo nang tanungin kung bakit hindi sila magkaanak. Kasi maiinsulto yung tao. Madidepress yung tao. It's very stressful. Imbis siguro na paliwanagan natin, mas makatutulong tayo kung ganun ang gagawin natin. And, maging source tayo ng pag-asa, ng hope, kagaya ng Ebanghelyo ngayong gabi. Now, going back to the story of Mercy. Mercy, kanina, in passing, ay ikinuwento ko sa inyo ang kasaysayan ng pagbubuntis, pagdadalang tao ni Santa Ana sa kanyang anak na si Maria na tinatawag nating Immaculate Conception. Kagagawa ng Diyos kung bakit nabuo si Santa Maria sa sinapupunan ni Santa Ana. Ganong si Santa Ana ay matanda na. At nang si Maria ay nandun sa edad na siya ay ipinagkasundo na para mapangasawa sa St. Joseph, napakita ang Anghel Gabriel sa kanya at sinabi sa kanya na sasang-ayon ka ba sa plano ng Diyos na ikaw ay magdalang tao at ang batang iyong ipagbubuntis ay tatawaging anak ng Diyos. And sabi ni Maria, how can that be? Wala pa akong nakikilalang lalaki. Ibig sabihin, wala pa akong nakakatagpo. Wala pa akong nakaka-intimate na lalaki. Sabi ng Anghel Gabriel, huwag kang magtaka sapagkat walang imposible sa Diyos. In fact, ang iyong pinsang babae na si Elizabeth ay 6 na buwan ng kagampan. Si Elizabeth ay asawa ni Zacarias na high priest sa temple. They are very, very pious couple. At nagdalang tao rin sa Elizabeth sa kagustuhan ng Diyos. Bakit ko binabanggit? Because nandun ang aral that nothing is impossible with God. Tama ang sinabi mo sa asawa mo. Siguro dapat ay pagtiwalaan natin ang Diyos at tanggapin natin ang kanyang kalooban. Huwag nating ikasama ng loob. At sang-ayon ako sa iyo, saludo ako sa iyo, Mercy, doon sa iyong desisyon na huwag kang pumailalim sa isang faith healer. Alam mo, karamihan sa mga faith healer, hindi ito kinikilala ng simbahan. Sapagkat gumagawa ito ng mga ritual na labag sa utos ng simbahan.
ritual na naglalayo sa atin sa pagtitiwala at pananampalataya sa Diyos. Merong ibang mga faith healer na ginagamit ng mga demonyo, ginagamit ng diablo para sa mga taong obsessed na katulad ninyo na magkaroon ng bagay na gusto nyo. At without you knowing it, kapag ikaw ay sumang-ayon doon sa isang faith healer na pinatatakbo at minomotivate ng diablo, kapag ikaw ay sumang-ayon sa kanya, pumapailalim ka sa kapangyarihan ng diablo. Pero ang diablo hindi tutulong sa iyo nang walang kabayaran. Who knows? Baka magbuntis ka nga, pero yung pinagbubuntis mo, kontrolado ng diablo. At gagamitin ng diablo para magkalat ng kasamaan sa mundo. Sakit ng ulo mo yan. See? At paano ang kaluluwa mo? Paanong yung pananampalataya? Now, the gospel today talks about faith, talks about hope. Kung ipagkakatiwala natin kay Kristo ang mga suliranin natin, nothing is impossible with Him. I'll tell you one story para lang magkaroon ka ng pag-asa. Ito'y personal na storya ng aking pamilya. Yung aking bunsong anak, si John, ay merong asawa. At ilang taon na, 9 na taon na yata sila o 7 years o 8 years na hindi nagbubuntis yung kanyang asawa. Anong problema? Nakabaluktot yung fallopian tube. Kaya hindi magbuntis. Alam nyo, kada dasal namin, yung mag-asawa ay nagdevosyon sa Santo Niño de la Providencia, diyan sa Las Piñas. Diyan nagdevosyon yung aking mga anak at saka yung aking manugang na hindi magkaanak. Alam nyo, nakilala namin yung isang OB-GYN, ang pangalan niya Doktora Annie Orel ng Las Piñas. Itong si Doktora Annie Orel ay isa ring deboto sa Santo Niño de la Providencia. Nakilala namin siya. At si Doktora Annie ay naging pilgrim ni Dr. Love. At habang kami naglalakbay noon sa Europa, naikwento ko sa kanya yung problema ng aking anak at ng aking manugang. Sabi niya, papuntahin mo sa akin, baka may magawa tayong paraan sa tulong ng Diyos. Alam niyo, ngayon, 4 years old na yung aking apo. Nakabuo sila ng isang lalaking bata at tinawag nilang si Juanito Banaag III. 4 na taong gulang na yung aking apo. Bakit ko kinukwento sa inyo? Nothing is impossible with God kung ipagkakatiwala natin sa Diyos ang lahat. Huwag tayong mawala ng pag-asa. Huwag kayong magtiwala sa mga faith healer. Huwag kayong magtiwala kanino man. Sabi mo sa asawa mo, huwag mawala ng pag-asa. At kung sakali man na ito ang kalooban ng Diyos, bakit hindi natin matanggap? Ang kailangan natin ay acceptance. Ang dami kong mga kaibigan na tumanda na ngayon, hanggang ngayon umaasa pa rin na maaaring minsan ay magkaanak sila. Pero habang wala silang anak, maligaya ang pagsasama ng dalawa. Sapagkat nang magpakasal sila, hindi nila sinabing, pakakasalan lamang kita kung mabibigyan mo ko ng anak. Maligaya sila sapagkat nagmamahalan sila. Maraming paraan. Pero ipagkatiwala natin ang lahat sa Diyos. Sana'y natulungan ka ng palatuntunan ito. As always, Dr. Love.